Makakausap natin ngayon si Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. Magandang gabi po sa inyo. Hi, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po ngayon. So all systems go na po ba sa panibagong trillion peso march? Yes po, kagaya ng nabanggit ng report niyo po, yung walkthrough po natin ay nangyari lang po kanina, and then ayun po, very malapit naman po yung ugnayan po natin dito sa Quezon City Local Government, sa DPOS, sa PNP, sa MMDA to make sure na magiging ligtas po yung daloy ng mga gawain dito sa Feb 25. Ano po yung mga sinasabing pagkakaiba po ng iba't ibang mga grupo na who will participate in this event? Well, sige. So thank you first for asking po, Miss Corina. No? So gusto ko lang pong ulitin yung stand ng Trillion Peso March. So again, yung calls na pinagbabawal po natin ay yung mga calls na may kinalaman sa karahasan, yung mga calls na may panawagan na nakadirekta dito sa ating armed forces dahil dapat manaig ang civilian control over the military, at saka yung mga panawagan na nagsusumikap na magluklok ng isang unelected body na sa poder dito sa ating bansa. No? So kung revolutionary government man yan, at yung transition council naman ay bagamat medyo hindi pa malinaw yung mechanics nito, ay sa ngayon ay medyo hindi po namin encourage yung ganung calls. Pero basta hindi po napaviolate yung tatlong po yun, ay welcome naman po ang kung sinong dumalo dito sa ating Trillion Peso March. So pwede pong magbanggit ng mga pangalan. Because the last time I attended, there were effigies, meron pong mga pangalan, pinabababa sa pwesto, ikulong na si ganito, si ganyan, yun po ay pwede. Pwede po yung effigy, hindi lang po pwedeng magsunog for environmental reasons po. Right. Pero yes po, kahit anong panawagan ay, again, yung main calls po ng Trillion Peso March ay yung tatlo nga po. So yung ikulong ang lahat ng mga kurakot, yung pagpass ng Anti-Political Dynasty Bill, at saka yung pagpass po ng IPC Bill sa Senado, ICA-IC Bill dito sa mababang kapulungan. No? Pero yung calling anyone out, kahit sino, I'm very happy to mention the names of sina Joel Villanueva, Bong Revilla, Speaker Martin Romualdez dito in relation sa corruption. So parang definitely people should have the same privilege kung dadalo po sila dito sa Trillion Peso March. Ang mga politiko po, bawal magtalumpati. Yes po. So ginagaya po namin yung naging patakaran noong September 21 na walang politiko yung sasalang on stage po. Although syempre, welcome naman po ang lahat na dumalo kung sakali. Tama po ba itong tanong na ito na pinatatanong po sa akin? Pinagbabawal po ninyo ang pagpapatalsik kay President Marcos? I think again yung pinagbabawal po natin is anumang form of violence, no? So I think yung translation ko sa pagpapatalsik oust na medyo ambiguous, no? Parang may ouster na peaceful, may ouster na hindi peaceful, no? So ako parang ang hardline lang po natin ay sa pamamaraan, no? Dapat walang violence po ang ini-invoke. Kung may ganong panawagan, basta malinaw na hindi karahasan yung panawagan nila, ay again hindi ito yung main call ng Trillion Peso March dahil wala pa kaming ganong pagkakaisa. Pero that's within the bounds naman po. So ano naman po ang reaksyon ninyo, Ginoong D, dito po sa presidential bid ni VP Sara? Honestly po, I don't know if there's anything to react to po kasi nung nag-announce po siya, akala ko nga nakapag-announce na po siya dati-dati pa . So at least good na malinaw yung magiging sitwasyon nitong 2028 na maganda yan para sa mga supporters ni VP Sara Duterte. Alam nila kung sino yung magiging leader nila going into that election. Okay din yan para sa Marcos administration, kung parang ano man yung magiging tactical nila laban kay VP Sara Duterte, at okay din yan sa Democratic opposition na kung magiging that will factor into our calculations. Pero yung challenge na ngayon is I think it's not so much on VP Sara's end, pero as far as the election is concerned, the challenge is on the end of, on one hand, President Marcos, sino yung magiging manok nila, and on the other hand, sino yung magiging manok ng Democratic opposition. So meron po ba kayong that's made clear. Yes, sir. Meron po ba kayong prediksyon kung ano po ang pag-uusapan ni Mayor Leni Robredo at saka ni Pangulong Marcos sa Naga?
Well, I think yung reason na binigay na bibisita si President Marcos sa Naga ay yung Oplan Bahaba. So it's about anti-corruption. So I can imagine na yun yung pag-uusapan. I would hope na medyo sisitahin ni VP Lenny si President Marcos dahil malinaw na kulang nga yung ginagawa niya pagdating sa corruption. Pero again, it's not my place to tell anyone what to say or what to talk about. At huling tanong na lamang po, meron po bang Aquino na balak pong tumakbo sa mas mataas na posisyon? Not to my knowledge po. I can only speak for myself na wala akong balak. Pero wala pang nagsasabi sa akin na may balak po sila. Pero I don't want to speak out of turn for other members of my family. Right. Okay. Maraming salamat sa inyong oras. Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.